Hate na hate ni LeBron James ang Boston Celtics at hindi nga raw ito kasama sa kanyang mga kinukonsider bilang isa sa kanyang mga destinasyon. Kabilang ang Boston Celtics sa mga umaasa na makuha itong si LeBron James, kasama ang Philadelphia, yung Miami Heat, ang Cavaliers at ang Golden State Warriors. Pero ayon sa report mga idol galing sa mga NBA insider ay hindi nga raw ito kinukonsider ni LeBron James at mapa hanggang sa ngayon ay hate na hate niya ito. Maraming beses na pong nag-over the bakod ang mga Boston Celtics fan kay LeBron James. Isa na yung pagbuho sa kanya ng beer sa playoff at matatalim daw ang mga dila nitong Boston Celtics fans sa mga kalahin niya, especially kung paano raw murahin ng mga fans nito ang kanyang pamilya. Kaya mapahanggang sa ngayon ay hate na hate nitong si LeBron James ang Boston. Definitely hindi lang naman si LeBron James ang mayroong hate sa Boston. Maraming mga players pa, especially si Draymond Green, na sinabing iba talaga itong mga fans ng Boston Celtics. Maski man si Stephen Curry ay ganon din. Sa ngayon, lumala pa nga ho ito kung paano po nila ituring itong si Jaylen Brown na hindi naman nag-request ng trade pero kanilang i-trade pa rin naman. Well, dahil dyan, alam na natin na hindi po talaga mangyayari na susuot ng Celtics jersey itong si LeBron. Binira ni Kyle Kuzma ang kanyang mga kapwa NBA player na nagrereklamo di umano sa mga malalaking kinakaltas sa kanilang mga kontrata. Especially yung tungkol sa tax mga idol. Yung 40 million kasi ay after noon, kaltasan ng mga taxes ay nasa kalahati na lang yun. So parang 20 million yung mapupunta sa mga taxes at 20 million clean payout naman para sa mga manlalaro. Pero ayon naman kay Kyle Kuzma sa mga kapwa NBA player na nagrereklamo raw, especially itong si CJ McCollum, ay hindi naman daw ito patungkol sa taxes dahil kung tutuusin lahat naman daw ay kinakaltasan. Lahat ay ganun po ang pinagdadaanan. Pero dapat ay maging wise daw tayo sa kung ano ang ating pang-araw-araw na ginagawa, yung ating mga binibili. Yung ibang mga players kasi ay parang millionaire na daw kaagad kung mabuhay, especially bumibili ng mga sasakyan, mga luxury car. Hindi lang isa kundi 5 pa. Mayroong mga kasama, mga sinasakuran, yung mga bahay, napakagalante. Ang presyo, milyones din. And eventually, mayroong mga maintenance yan. Kaya in the long run, ay mahihirapan ka na talagang ma-maintain ang ganyang tipong buhay. Sabi ni Kuzma, yung 40 million pagkatapos kaltasan ang nasa kalahati equals 20 million ay malaking pera pa rin yun. Pero dapat maging wise lang tayo sa ating mga spending habits. Yun daw po ang totoong nagpapahirap sa mga NBA player ngayon. Malaking pera ang NBA money. Pero maraming mga exemption para sa mga player na gustong maging billionaire o millionaire ang pamumuhay. Syempre, kung marami kang pera, kung sikat ka, kung malaki ang pangalan mo sa sports, especially sina LeBron James, Stephen Curry, Michael Jordan. Si Michael Jordan mapahanggang sa ngayon patuloy pong nakakatanggap ng milyones dahil sa Nike at sa mga royalty. Kaya kung gugustuhin nila ay pwede po silang bumili ng maraming sasakyan at mayroon pa rin silang pang maintenance, pang habang buhay. Pero kung alam mo na hindi ka naman masyadong magaling, kung nasa minimum lang ang sinasahod mo, ay dapat na maging wise ka talaga sa paggasta mo ng pera mo.